Mahal, huwag ka nang umiyak. Ano, sinaktan ka ba ng taong ito? Mabilis siyang umiling. Gusto ko man siyang yakapin, hindi ko magawa dahil kailangan ko pang bantayan ang kilos ni Boss Mundo. Umalis na tayo rito, Elijah. Hayaan niyo kaming umalis. Kung hindi, hindi lang ito ang aabuti ng inyong boss. Bitiwan niyo yung mga baril niyo dyan at bumalik kayo sa loob ng inyong mga barracks. Kaya piniga niya ang mga baling boto ng balikat ng Boss Mundo. Bilisan niyo na! Umalis na kayo! Kanya-kanyang tinapon ng mga ito ang kanilang mga baril. Patakbong nag-uwian sa kanilang barracks ang mga tauhan nito. Kanya-kanyang iniwanan ng kanilang mga kargang baril. Mahal, umalis na tayo. Bilisan mo na. Oo, uuwi na tayo, mahal. Binalingan ko si Boss Mundo. Taas na itong binantaan. Huwag na huwag mo kami pasundan sa mga tao mo kung ayaw mong tuluyan ka ng mawalan ng dalawang kamay. Ipasemento mo na lang yan. Pwede pa yung maayos. Hayop ka, oras na makabawi ako, uubusin ko ang pamilya mo. Wala akong ititira kahit ang walang muwang mong anak. Pamilya naman talaga natin ang kahinaan natin. Sige lang, subukan mo. Dahil alam ko at kilala ko ang 3 mong kabit. Hindi yan alam ng asawa mo pero ako, alam na alam ko. Alam ng maraming tao sa paligid na ito. Baka magulat ka na lamang magre-reunion na pala sila. Bigla siyang natigilan. Hindi niya alam na may chismis akong nasagap. Hindi ko alam kung totoo pero mukhang nagulat naman siya. Kaya iyon ang naging panangga ko para tigilan niya ang aking pamilya at tigilan niya na rin ako. Anong gusto mo? Manahimik ka na lang. Huwag na huwag mong pang-abutin silang 4. Magkakadaleche-leche ang buhay mo kapag nagkataon. Ganyan ang gagawin ko sa iyo kung hindi mo ko titigilan. Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mo kong kalaban sa sabong. Pwede mo akong iwasan. Kung natatakot kang matalo sa akin, maghanap ka ng kalaban na kaya mong gapiin. Matapos sabihin yon, ay hinayaan na niya kaming umalis. Pagdating sa bahay ay doon lamang umiyak ng tuluyan si Greta. Traumang inabot niya sa kamay ng mga tauhan ni Boss Mundo. Tigilan mo na kaya yung sabong na yan, mahal. Mapapahamak tayo sa bagay na yan. Oo nga't panalo ka, pero ganito naman ang sitwasyon. Pasensya na mahal, patawarin mo ko. Kasalanan ko ito. Bakit ba kasi may mga hindi matanggap ang kanilang pagkatalo? Ang laban na dapat ay sa tandang lamang lumilipat na sa tao. Maayos naman na itong buhay natin. May tricycle na tayong panghanap buhay. Yun na lamang ang hanap buhay, wag na sabong, itigil mo na yan. Habang hindi pa tayo pinapahamak ng sugal mong yan. Pero kasi mahal, hindi pa tapos ang pangarap ko. Ang dami ko pang mga gustong matupad para sa inyo. Paglaki ng anak natin, magiging madali na sa kanyang lahat. Nabuhay naman tayo sa payak na buhay dati, diba? Hindi naman ako naghanap ng sobra. Wala akong ibang pangarap kundi ang tahimik na buhay. Kahit mahirap, basta walang gulo. Nakapag-umpisa na akong sumibol, tuloy-tuloy na sana ito, kuunti na lang. Tiyak na masasabi kong hindi na tayo maghihirap pa kailanman, lalo ng mga anak natin. Ayaw mong makinig sa akin, Elijah. Yang pagpapayaman sa sabong na lamang ang mahalaga sa'yo. Hindi na ang kaligtasan naming mag-ina mo. Itutuloy mo talaga ang kahibangan mong yan sa sabong? Oo na mahal, huwag ka na magtampo. Hindi na ako magsasabong kung yan ang gusto mo. Sabi mo mangako kang hindi na ako mag-aalala pa, Elijah. Oo nga mahal, huwag ka na mag-alala pa. Sige na, magpahinga ka na dahil alam kong pagod ka na. Ikaw din pagod ka na rin, alam ko, kaya magpahinga ka na rin. Sabay na nga kaming nagpahinga dahil ayaw rin naman niyang magtrabaho pa ako pagkatapos ng nakakapagod na araw na yon. Hindi ako mapalagay, hindi rin pwede na basta ko na lamang bitiwan ang aking pangarap. Kaya isang plano ang nabuo sa aking isipan. Yun ay ang ilihim na lamang kay Greta ang aking mga plano. Sayang ang mutya. Hawak ko ng swerte. Hayaan ko na lamang bang makatulog ito kung pwede naman itong kumilos. Binigay ito sa akin ng Panginoon. Binigyan na ako ng pagkakataon para gawing maginhawa ang buhay ng aking pamilya. Bakit hindi ko yun trabahuhin? Kinabukasan habang nagkakape kami ni Lolo Benoy ay bigla niyang naalala ang tungkol sa sabong. Huling linggo yun ng buwan at matagal na kaming hindi nakapunta ng sabungan. Lolo, hinain niyo po yung boses niyo, baka marinig kayo ni Greta. Ha? Bakit ba? Ano bang problema? Ayaw na ni Greta na pupunta ako ng sabungan. Ayaw na niya ako magsabong pa, Lolo. Kamuntik na kaming madali ng grupo ni Boss Mundo .
Kung wala itong mutya ng ipo-ipo sa akin, tiyak akong napahamak na kami ng tuluyan. Sayang naman, hawak mo ng bagay na nagbibigay swerte sa iyo sa sabong. Ibuburo mo lang pala. Sana pala sa ibang kamay na lang napunta yan nang sa ganun ay mapakinabangan. Anong gagawin ko po lolo? Ayoko namang subayin ng aking asawa. Grabing trauma na rin ang naranasan niya sa mga taong mainit ang ulo sa akin dahil sa bagay na mayroon ako. Hindi ko rin alam kung ayaw mo na talaga di huwag. Gusto ko pa rin magsabong lolo. Kung isikreto na lang kaya natin kay Greta ang bagay na ito para hindi na siya magagalit o mag-aalalaman. Ikaw kung ano ang gusto mo, sayang din naman kasi kung hindi mo gagamitin ang mutya na yan. Yan ang nagpapaangat at nagpapaganda ng buhay nyo. Nakasuporta naman ako sa inyo simula umpisa. Sige po lolo sikreto lang natin Sa totoo lang hindi naman para sa akin ang pagpapayamang ginagawa ko Ayokong maranasan ng magiging anak namin ang buhay na mayroon ako nun. Hindi ko na nga maalala ang mukha ng aking mga magulang tapos puro pagmamaltrato ang nararanasan ko sa kamay ng pamilya ng aking tiyahin. Kung mawala man ako sa mundong ito ng maaga, sisiguraduhin ko munang may maiiwan akong yaman sa aking mga anak. Kawawa pa lang naging karanasan mo sa kamay ng iyong tiyahin. Ngayon ba masakit pa rin ang loob mo sa kanila? Kaya ka gustong magpayaman ay dahil gusto mong ipakita sa kanila na nalamangan mo na sila. Kahit kailan hindi ko naisip yan lolo. Oo, nasaktan ako ng sobra nun. Grabing hinanakit ang mayroon ako. Pero nang unti-unti ko nakamtan ng kasaganaan, napagtanto ko na hindi naman bias ang Panginoon. Siguro lang, pinagdaanan ko ang bagay na yun upang ihanda ako sa 100 na tatahakin ko pa. At ito na siguro yun, lolo. Ay, kay bait niya batang ito. O sige, hindi na natin sasabihin kay Greta na kasuporta ako sa iyo lagi. Gaya niyang lagi kong pinapangako sa iyo. Salamat po lolo swerte din po ako nagkaroon ako ng lolo na kagaya mo Tumawa lamang ito sa akin. Naging kakuntsaba ko si Lolo Benoy. Dahil siya man ay ayaw na iburo ang mutya ng aking hawak. Dahil alam niya kung anong kasaganaan ang pwedeng idulot ng mutya na ito sa aking buhay. Araw-araw akong namamasada. Ngunit hindi alam ni Greta na may mga araw na nasa sabungan ako. Lihim akong bumili ng mga lupa, isang malawak na tubuhan ng aking nabili. Nagulat na lamang siya isang beses ay niyaya ko siya dahil nagpapagapas na kami ng tubo. Ilang truck din yon, malaking halaga ng pera ang kita kaya hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Mahal, kailan mo ito nabili? Bakit hindi ko ito alam? Napakalawak nito Talaga bang sa'yo ito? O baka pinaglololoko mo lang ako? Baka sa ibang tao pala ito. Atin ito mahal, matagal ko na itong nabili, mag-1 taon na. Pero inilihim ko sa'yo. Ngayon ko lang sinabi kasi nga sorpresa. Ikaw talaga mahal, ang lawak nito. Parang gusto ko na tuloy sabihin na mayaman na tayo. Malaking halaga ng pera ito, tiyak ako. Pwede naman yun mahal, mayaman naman tayo sa pagmamahal Pero totoo, mayaman na tayong matatawag nito. Sa bagay nga naman pero seryoso ako Elijah. Hindi ko talaga inasahan na ganito ang magiging takbo ng ating buhay. Unti-unti na tayong umaangat. Ang laki na ng pagbabago sa ating buhay. Hindi ito magtatapos lang dito mahal. Dahil marami pa akong pangarap na nais matupad. Ang aking pangarap ay hindi para sa sarili ko, kundi sa inyong mag-ina ko. Alam ko kaya napakaswerte ko sa iyo mahal. Sa ganitong pagkakataon, produksyon pa lamang ng tubo natin, tiyak na malaki lagi ang maiipon nating pera. Ngumiti ako. Wala siyang ideya na balak ko na naman bumili ng truck upang hindi na ako magbabayad. Kukuha na lamang ako ng driver ng truck dahil pwede rin itong paupahan. Sabi ko naman sa iyo mahal hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibibigay sa iyo at sa anak natin ang mas maganda pang buhay. Napakaswerte ko talaga sa iyo Elijah. Sana lang talaga huwag ka nang magbago. Ganyan ka sana lagi ka responsable at kasipag. Hindi na talaga ako magbabago mahal. Bakit ko naman babaguhin pa kung anong ugali ang mayroon ako ngayon? Ito na ako noon pa man, ngayon at magpakailanman. Marami kasing ganyang issue. Kaya paano ako magtitiwala ng lubos sa iyo? Sa umpisa lang magandang pagsasama, kalagitnaan, nag-ibang bahay na, kadalasan may gawa mga pangit pa. Greta naman tinutulad mo naman ako sa mga yun. Oo, pangit din ako pero hindi ako kagaya nila. Pambihira, nadamay patuloy ako Napangiti lamang ito sa aking reaksyon pero alam ko naman na may tiwala sa akin ng aking asawa. Isang kaibigan kong sabongero ang nadayo sa bahay.
Nagtaka ako kung bakit natuntun nito ang aking bahay, gayong sa bayan naman ito umuwi. Naging kaibigan ko ito sa loob ng sabungan dahil ito mismo ang lumapit sa akin. Si Amber, na ang kwento niya'y dati lang siyang magtataho, ngunit ay sobra-sobra na rin ang yaman. Hindi ko lamang alam kung dahil ba sa sabong lahat. Dito pala ang bahay mo, maganda dito tahimik. Nag-iisang magandang bahay sa gitna ng isang malawak na lupain. Pangarap ko na ito noon pa man, Amber. Ito na siya, ibinigay na ng Diyos sa akin. Medyo pagsisikapan lamang para makamit. Wala namang madaling pangarap Lahat dumaan sa hirap at sakripisyo. Di ba, wala talagang imposible sa kanya. Kung madiskarte at maparaan ka, tiyak na may kaunlaran. Pagiging masipag lang ang solusyon para makamit ang pangarap sa buhay. Tama ka, Amber. Ganun nga yun. Napadalaw ka nga pala. Halika pala muna sa loob, magmerienda muna tayo. Nandun ang asawa ko. Kape na lang siguro, Elijah. Medyo malamig dito sa inyo Masarap magkape kapag ganitong malamig ang simoy ng hangin. Sige ba, walang problema yan. Masarap gumawa ng kape ang asawa ko, kaya tiyak na magugustuhan mo. Ito talagang kagandahan sa lugar nito, malamig. Hindi nakaka-stress kaya dito ko piniling magtayo ng bahay. Ang galing mong mamili Tumawa lamang ako sa papuri niya sa aking lugar. Agad kong tinawag si Greta at nakiusap na igawa kami ng kape ng aking kaibigan. Agad ding tumalima ang aking asawa patungong kusina. Nako, napakaswerte mo naman. Oo nga pala. Kaya ako narito dahil kaarawan ko bukas. Imbitado kayo ng asawa mo na dumalo sa kaarawan ko. Lahat kasi ng mga kaibigan ko, pinuntahan ko sa mismong bahay nila personal para naman hindi ako tanggihan. Ganun ba? Naku, nakakahiya naman. Kaso'y talagang ikaw personal pang pumunta rito. Sige, pupunta kami ng asawa ko. Asahan ko yan magtatampo talaga ako kung hindi kayo darating. Minsan lang naman itong kaarawan ko, saka sa tanang buhay ko, ito pa lang ang unang beses na magdadaos ako ng kaarawan ko na may malaking handaan. Talaga ba? Ngayon lang din sige. Darating kami ng asawa ko. Hindi ka namin bibiguin sa presensya namin na gusto mong naroon sa araw ng iyong kaarawan. Salamat, Elijah. Maraming mga kagaya nating sabungero ang darating. Siyempre, may kaunting inuman. Kaunti lang naman, hindi naman maglalasing na sobra. Oo, hindi rin kasi ako umiinom pero susubok ako ng kaunti para sa pakikisama. Minsan lang naman at kasama ko rin naman ang aking asawa. Ganyan nga, Elijah, dapat marunong tayong makisama sa ating kapwa para lumawak ang ating mundo. Mas maraming kaibigan, mas malaking mundo, mas masaya, hindi ba? Uwi ka pa niya sa akin. Mahabang aming usapan kung saan-saan yon napunta bago siya tuluyang nagpaalam na umuwi. Kaalis pa lamang niya na sumbatan agad ako ni Greta tungkol kay Amber. Akala ko ba hindi ka na nagsasabong? Bakit nagpunta pa rin dito yung kaibigan mo sa sabungan? Ikaw ba, Elijah, may nililihim ka ba sa akin? Wala akong nililihim sa iyo, mahal. Matagal na akong hindi nagsasabong. Hindi lang yata niya ako makalimutan Sigurado ka Hindi ka na nagsusugal? Oras na malaman ko na nagsisinungaling ka, Elijah. Mahal naman, huwag mo naman akong tinatakot ng ganyan. Hindi mo naman ako patutulugin yan Hindi naman talaga ako nagsusugal pa. Sinabi mong itigil kaya tinigil ko na. O bakit natatakot ka? Ibig sabihin nagsasabong ka pa talaga? Hindi na mahal. Wala na tayong tandang Nasa bahay na ni Tatay Estong mo kaya wala na. Siguraduhin mo, Elijah, sinasabi ko sa'yo. Uwi ka pa niya. Pinanindigan ko ng gusto ang kasinungalingan ko dahil takot akong baka iwanan ako ng aking asawa. Kinabukasan, iniwan namin sa aking biyanan na babae ang aming anak. Dalawa kami sakay ng motorsiklo ng hapong yon ang dumalo sa kaarawan ni Amber. Pagdating sa kanyang malaking bahay, sinalubong agad kami ni Amber. Nakapangalan sa amin ang isang mesa at doon niya kami dinala. Grabe, bonggang pagdaraos ng kaarawan nito Ngayon ko lang naranasan ng ganitong pagdirewang. Talagang pangmayaman. Uwi ka ako sa aking asawa. Pareho lang naman tayo. Nakakahiya ito. Talagang minakalaan pa na mesa para sa atin. Kaya nga Hindi natapos ang aming pag-uusap nang biglang may lumapit na babae sa amin. Malawak ang hindi nitong iniabot ang kupita ng wine sa aming dalawa ng aking asawa. Ngunit ang ikinagulat naming pareho ay nang halikan ako nito sa pisngi ngunit kay Greta ay nakipagkamay lamang. Ano yun, Elijah? Hindi ko rin alam Nagulat nga rin ako sa ginawa niya.
Bigla na lang lumapit sa atin yun at binigyan tayo ng inumin. Sira ulo malamang yun. Hindi mo kilala ang babaeng yon? Bakit kanya hinagkan sa pisngi? Hindi, dito ko lang yun nakita eh. Bakit kaya niya ako hinalikan? Loko-loko siguro talaga yung babaeng yun, mahal. Nagtataka ka ba? Mukhang gustong-gusto mo naman na nahalikan ka. Hinahanap mo pa nga siya oh. Hindi, mahal, talaga nagulat lang ako. Saka bakit ko naman siya hahanapin? Hindi mangyayari yun. Mukha mo, Elijah, ayusin mo. Malaman-laman ko lang nakabit mo yon. Humanda ka sa akin. Magiging kalbaryo ang buhay mo. Hinding-hindi mo na talaga makikita pang mga anak mo. Mahal naman eh, sabing wag mo akong tinatakot. Hindi ako makakatulog ng mahimbing yan eh. Hindi pa ako nagloko sa'yo, alam mo yan. Aba, mali ko kung magloko ka ano. Kung may ginawa kang kabulastugan, tiyak naman talaga nakakabahan ka at hindi ka makakatulog, sinasabi ko sa'yo, Elijah. Oo na nga, wag ka nang magalit. Hindi ko kilala ang babaeng yon. Hindi talaga, pangako yan. Ewan ko sa'yo, paniwalain mo sarili mo. Mahal, hindi naman talaga eh. Mariin kong tinanggi na hindi ko kilala ang babae dahil totoo naman talaga. Ininom ko na lamang ang wine na ibinigay ng babae sa akin. Sobrang sarap nga nito kaya halos yarukin ko na kaagad lahat. Kita mo na sarap ka sa ibinigay na wine ng babae. Anong nasa isip mo sa lagay na yan? Mahal, ang sarap naman talaga eh. Ikaw nga nasarapan, hindi ba? Bala yata ito dito. Imported yata ito eh. Ewan ko sa'yo, Elijah. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako ngayon. Mukhang may kabulustugan ka talagang ginagawa. Ha? Bakit naman? Wala akong ginawang masama, mahal. At wala akong gagawin na masama. Huwag mo naman akong tignan ng ganyan. Umayos ka, Elijah. Uwi ka pa niya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Greta ng mga sandaling yon. Nakikita kong tila balisa siya at hindi mapalagay. Parang may pangitain siya na may hindi magandang mangyayari sa gabing yon. Matapos kumain ay muli kaming binigyan ng wine dahil masarap. Niyaro ko ang aking parte, samantalang nagpaalam sa akin si Greta na magbabanyo. Tumango lamang ako at mabilis na rin siyang tumalima. Nang mga sandaling yun ay nakapikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit pilit akong hinihila ng antok hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng ulirat. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Nagising ako katabi ang babaeng pamilyar sa akin. Ito ang babaeng bigla na lamang humalik sa akin kaya pinagsilosa ni Greta. Ngunit bakit katabi ko itong matulog? Agad ko itong ginising. Hoy babae, gising! Anong nangyari? Anong ginawa mo? Bakit nasa iisang kwarto tayo? Nasaan ang asawa ko? Ako si Beron. At para malaman mo, ikaw ang yumaya sa akin sa kwartong ito. Ikaw ang gustong dito tayo. Ako? Hindi ko yun magagawa. Nasaan na bang asawa ko? Bakit hindi ko siya kasama rito? Saan pa edi umuwi na siguro? Umaga na eh. Kagabi pa tapos ang party. Enjoy na enjoy ka nga talaga eh, no? Hayop kang babae ka, talagang pinapahamak mo ko sa asawa ko. Wala ako na enjoy. Tigilan mo ko. Agad akong umuwi sa bahay. Halos paliparin ko na ang motor. Kahit anong gawin kong pag-iisip ay hindi ko maalala na may nasiping akong babae. Hindi ko magawang magloloko sa aking asawa. Pagdating doon ay naroon si Greta. Naglilinis at mukhang mabigat ang muka. Mahal, bakit mo ko iniwan? Nakatulog pala ako sa isang kwarto doon. Paanong umuwi ka mag-isa? Hindi mo man lamang ako hinintay. Buti naman umuwi ka pa, Elijah. Sinong kasama mo at bigla ka na lamang nawala kagabi? Inakala kong iniwanan mo na ako. Yun pala wala ka rin dito sa bahay. Saka anong hindi hinintay? Para akong baliw na naghahanap sa iyo sa bahay na yon. Pasensya na mahal, sa sobrang lasing ko yata. Nakatulog ako sa isang kwarto. Hindi ko na nga maalala kung paano ako nakapasok sa kwartong yun eh. Parang ayoko maniwala sa iyo, Elijah. Mukhang nagsisinungaling ka kasi sa mukhang yan. Sigurong tamang hinala ko. May kasama ka talagang babae. Yun ang totoo, mahal. Wala akong kasama. Ako lang din mag-isa doon. Hinanap nga kita sa kwartong yun eh. Kasi nagtaka ako, bakit ako nando sa kwartong yun? Ayoko makipagsagutan sa iyo, kumain ka na doon. Sana lang naman wala akong madiskubre pagdating ng araw, Elijah. Tanging wika niya. Hindi ako makatugon. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Bakit biglang naging ganito ang direksyon ng aking buhay? Pakiramdam ko hindi na ako makatingin ng tuwid sa aking asawa. Nang hapong yon ay bigla akong naging bisita si Boss Mundo. Magandang ngiti nito. Hindi ko alam kung anong kailangan. Ngunit mukhang maamo naman ang mukha niya. Mabuti na lamang at wala si Greta at nasa palengke ng mga oras na yon.
Hulaan mo kung bakit ako nandito, aking pinakamalapit na kaibigan. Nagkunwari kang walang tinatagong lihim, meron din naman pala. Sa mukha mong yan ano, hindi ka ba natatakot sa asawa mo na mabisto ang ginawa mo? Anong lihim bang sinasabi mo? Wala akong nililihim sa aking asawa. Tapat ako sa kanya at kahit kailan hindi ko siya magagawang lokohin. Hindi ako kagaya mo. Hindi ka talaga kagaya ko ah. Wala kang nilihim sa asawa mo, sigurado ka. Kasi ako alam ko at kaya ko namang magtago ng sikreto. Yung si Beron, nako kilalang kilala ko yon. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Maang-maangan pa. Pero sige, noong karawan ni Amber, sino yung babaeng kasama mo sa kama? May nagbigay sa akin ng litrato. Balak ko sanang ibigay sa asawa mo ito. Wag, sige subukan mo dahil mabibisto ka rin ng asawa mo. 3 din yon, panlalamang yon. Ayos lang na isumbong mo ko sa asawa ko, Elijah. Kasi balak ko na rin namang palitan yung asawa ko. Matanda na wala na yung kakayahan. Walang iya ka talaga, Mundo. Ano bang kailangan mo? Bakit ba gustong gusto mo akong mahawakan sa leeg? Yan, ganyan ang gusto kong tanong. Alam mo kasi, sobrang naghahabol talaga ako sa galing na mayroon ka sa sabong. Ganito na lang, ang tandang ko ang ilalaban mo. 2 tayo ang pupusta. Iyon sigurado akong hindi na ako matatalo pa. Dadami ng dadami ang aking yaman. Lalakas ng lalakas ang aking kapangyarihan. Hindi kita maintindihan, Boss Mundo. Bakit ba hindi ka nakukontento sa yaman? Sige, may kondisyon ako. Papayag ako basta tigilan mo na yung droga na binebenta mo dahil nakakasama yan sa mga tao. Yon ang hindi pwede. Hindi mo ko pwedeng bigyan ng kondisyon. Ako lang ang pwedeng magbigay ng kondisyon. Papayag ka o masisira ang pagsasama niyong mag-asawa. Oo na, tumahimik ka na. Wag na wag mong sabihin sa asawa ko ang tungkol sa bagay na ito. Hindi niya pwedeng malaman na nagsasabong ako dahil matagal niya na akong pinatitigil sa ganitong sugal. Wala akong magawa. Hawak ako sa leeg ni Boss Mundo. Dahil lamang sa babaeng yon, nagsisipatuloy ako kung bakit dumalo pa ako sa pagtitipon ng gabing yon. Nanatiling lihim sa aking asawang maraming bagay na akin tinatago. Hindi ko gusto, ngunit wala akong magawa. Ano ang gagawin ko? May hawak siyang alas na pwedeng mawasak ang aking pamilya. Dagdag pang sakit sa ulo ko yung babaeng yon. Tingin ko'y sinadya niyang gawin yon upang perahan ako. Sa tuwing nagsasabong ay naroon siya, nag-aabang para makakuha ng pera. Wag na wag ka magkakamali na pagdamutan ako ng pera, Elijah. Alam na alam ko ang daan patungo sa bahay niyo. Isa ka ring demonyo sa buhay ko, Beron. Subukan mo lumantad sa asawa ko. Sinasabi ko sa'yo, yang dila mong sintulis ng dila ng ahas. Bubunutin ko yan. Kakalbuhin kita at babalatan ng buhay. Diyan ka lang naman matapang, Elijah. Sige lang, magtapang-tapangan ka lang. Ang mahalagay makakuha ko lagi ng parte ko. Huling bigay ko na to sa'yo. 100,000 yan. Wag na wag ka nang magpakita pang muli sa akin. Maliit na halaga lang ito. Madaling maubos. Kaya hindi pwede. Hanggat may sabong may parte pa rin ako. Ang tigas ng buka mo, Beron. Saan ka naman kumuha ng kakapalan ng buka? Sobrang kapal naman. Hindi mo ako matitinag sa ganyang bagay, Elijah. Larga na. Buti nga hindi ako nabuntis. Kung nagkataon, malaking iskandalo sa pamilya mo yon. Hindi mangyayari yan dahil wala namang nangyari sa atin. Niloko mo ko at oras na malaman kong kasabot mo si Boss Mundo na nagbigay ng sakit ng ulo sa akin, sisirain ko rin ang buhay nyo. Tandaan mo yan. Hindi ito sumagot at tahimik na lumayo. Tingin ko'y tumalabang ginawa kong pananakot. Ilang sandali pa'y nakita ko na siyang sumakay sa isang kotse. Akala ko naman ay naka-score na ako dahil natakot siya. Ngunit parang gusto ko na lamang magpalunok sa balyena. Nang paglingon ko'y asawa ko na ang naroon. Matamang nakatitig sa akin, hindi kumukurap. Palipat-lipat ang tingin sa akin at sa tandang na aking hawak. May binabayaran ka palang lihim. Ang laking halaga nun, Elijah. At talagang pinanindigan mo ang kasinungalingan mo na hindi ka na nagsasabong. Iyon pala'y tuloy-tuloy pa rin para may sustento ka sa iyong kabit. Iba rin ang kapal ng mukha mong mayroon, Elijah. Pagkatapos sabihin yun ay patakbo na siyang umalis sa aking harapan. Gusto ko man siyang habulin. Parang napako na rin ako sa lupa. Hindi ako makahakbang. Hindi ko may buka ang aking bibig. Sobra-sobrang pagkahiyang naramdaman ko sa aking asawa. Bakit ba biglang napasok ako sa ganitong sitwasyon? Isang sitwasyon na wala akong pagpipilian. Nang makahumay agad na akong umuwi. Blanko ang aking utak habang binabagtas ang daan pauwi ng bahay.
Pagdating doon ay sarado ang pintuan sa labas at tahimik ang buong paligid. Wala sigareta. Hindi ko rin alam kung saan nagpunta si Lolo Benoy. Tinatambol na ng kaba ang aking dibdib. Pumasok ako sa aming kwarto. Wala roon sigareta. Walang kanyang mga damit at nawawala ang malaking halaga ng ipon naming pera sa kahon. Hindi ako nag-alala na nawawala ang pera. Inaalala ko yan tuluyang pagtalikod ng aking mag-ina sa akin. Patakbo kong bumalik sa motor. Pinuntahan ko ang bahay ng aking biyanan. Pagdating doon ay wala rin sigareta. Hindi ako naniniwala na wala dito sigareta at ang anak ko. Huwag niyo namang itago sa akin ang mag-ina ko. Gusto kong makausap ang asawa ko. Kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Bagay lang din sa'yo na iubanan ng asawa. Yang mukhang yan, hayop, nagawa pang magloko. Sarap mong tagain. Lumayas ka sa harapan ko ngayon din. Hindi na ako sumagot pa. Tatanggapin ko na lamang na nagkamali ako. Kahit alam ko sa aking sarili na wala akong ginawa. Gusto kong batukan ng babaeng yon. Pero hindi ko rin alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Bakit naman kasi ako nalasing kung hindi naman ako sanay? Sana'y hindi ko na lamang ginawa. Parang wala nang direksyon ng buhay ko. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin pa ang aking asawa. Wala nang ibang pumasok sa isip ko kundi ang puntahan si Boss Mundo. Tapos nang pangahawak niya sa akin leeg, bistado na ng asawa ko ang aking sikreto. Pagdating sa bahay nito'y diretso na akong pinapasok ng gwardiya. Kilala na ako nito dahil labas-pasok na ako sa mansyon. Kaya wala na itong maraming tanong sa tuwing darating ako. Diretso na akong pumasok sa loob. Ngunit hindi ko inasahan ang aking nadat nandon. Si Beron ay isa rin sa mga kabit ni Boss Mundo. Huling-huli ko silang naghahalikan. Nagkubli ako para pakinggan ang kanilang magiging usapan. Naghintay ako ng ilang sandali sa likod ng dingding kung saan sila gumagawa. Ilang sandali pa'y narinig ko nang nagsalita si Boss Mundo. Kaya ikaw ang paborito kong babae sa buhay ko eh. Matalino at maasahan sa lahat ng bagay na pinapagawa ko. Siyempre, ako pa ba mundo? Ikaw ang mundo ko. Kaya lahat ng inuutos mo sa akin susundin ko. Buuin natin ang ating mundo na puno ng kayamanan, Beron. Isa si Elijah na magiging daan at magiging hagdan para makamit ang pinapangarap nating isang mansyong kayamanan. Oo, tama ka mundo. Ang utu-uto at mahina ang utak ni Elijah yon. Ang walang kwentang lalaki. Pero may silbi naman pagdating sa pera. Ano kayang gagawin ni Elijah na oras na malaman niyang tayo ang nasa likod ng pagpapaikot sa kanya? Doon na ako mabilis na lumabas at nilapitan sila. Galit na galit at parang gusto ko na silang lamunin ng buhay. Kung naging asubang lang ako, tiyak na hindi ko sila hahayaan pang magpagala-gala sa mundo. Ginawa ko na silang pagkain para hindi na maging perwisyo. Ano pa nga bang gagawin ko? E di paglubirin at ilambitin sa ere na magkadikit kayong mga hayop kayo. Kayong dalawa naman loloko kayo. Sinira niyo ang buhay naming mag-asawa. Mapapas lang ko kayo. Walang kahirap-hirap ko silang hinawakan ng sabay at pinalubid ang kanilang mga kamay at paa at nilambitin pati warik gamit ang kumot. Ngunit naabutan ako ng kanyang mga tauhan. Pinagbabaril ako ng mga ito kaya mabilis kong nabitiwan ang dalawa at tumakas na bago pa ako tuluyang mapahamak. Magtutuos tayong muli, Elijah. Hindi mo ako pwedeng takasan. Hindi ako natatakot sa iyo, mundo. Lalong hindi pa ako tapos sa inyo. Hihintayin ko ang araw na yan na sinasabi mong pagtutuos. Susukatin ko pa rin kung hanggang saan ka. Bago tumalon sa napakataas na pader na siyang ikinagulat ko rin, hindi ko alam kung paano ko natalon yon gayong kataas nito. Tila ba nakapatong ako sa buhangin ng mga sandaling yon. Pagkatapos kong makalabas ng pader ay muli na naman akong pinaulanan ng bala. Mabilis kong nailagan ng mga yon at maging ako sa aking sarili ay nagulat. Narating ko ang bahay na hindi napapagod sa pagtakbo at hindi yun umabot ng 1 oras. Para akong ipo-ipo na mabilis na kumikilos at walang kapaguran. Binuksan ko ang bahay at sinilip ang loob. Talagang wala sigareta. Tuluyan na akong iniwan ng aking asawa. Gusto kong magwala. Gusto kong tapusin na lamang ito. Ngunit paano ko mapapatunayan sa aking asawa ang paniniwala niya'y mali kung wala na ako? Paano ko papatunayang inosente ako? Hindi ako tumigil sa paghahanap. Kahit sa anong paraan, mahanap ko lamang siya.
Ngunit mas matinik itong si Boss Mundo. Nagulat ako nang padalhan niya ako ng isang sulat. Hawak niyang aking magina. Sinabi niya sa sulat ang lugar at kondisyon kung paano mabawi ang mga ito. Tumawa na lamang ako sabay iling. Lahat na lang ng kondisyon para sa ikabubuti ng sarili nito. Kahit panglalamang sa kapwa ay wala itong pakialam. Ang mahalaga dito ay magawa nito ang nais nitong tagumpay para sa sarili. Mabilis akong pumunta sa lugar. Dala ang nais nitong makuha sa akin. Wala na akong pakialam pa. Ang mahalaga sa akin ay ang aking sariling pamilya. Mabilis kong narating ang lugar. Masukal, madilim, tahimik. Gayunpaman ay kailangan kong mag-ingat. Hindi ko alam kung ano ang kanilang inihanda sa aking bitag. Yun ang nasa isip ko. Ngunit wala pang segundo nang maisip ko yon ay bigla na lang akong lumambitin sa ere. Binalot ng lambat na hindi ko man lamang namataan. Ilang sandali pa'y narinig ko na ng tuluyan ang boses ni Boss Mundo. Papalapit ito sa aking kinaroroonan. Inilawan ako nito gamit ang flashlight at tumalakak ng mapagtanto na ako ang nakalambitin sa ere. Akala ko matinik, lambat lang naman pala ang katapat mo. Nagmamayabang ka pang hayop ka. Pakawalan mo ko dito, Mundo. Oras na makakuha ko ng pagkakataon, tinitiyak kung kahit isa sa mga tauhan mo walang matitira. Matapang talaga. Relax lang pare, mangyayari naman yan. Pakakawalan din namin siya. Siguraduhin mo munang nasa kami mo ang hiling kong kapalit ng mag-ina mo. Yung bagay na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi ko alam ang bagay na yan, wala akong alam dyan. Pakawalan mo na lang ang mag-ina ko. Dahil mali ka ng hinanapan. Huwag kang magsinungaling, Elijah. Alam ko ang tungkol sa mutya. Ang sabi sa akin ng matandang babaylan. Kaya hindi ka matodas-todas at kaya ka ganyan kalakas ay dahil tangan mo ang mutya. Isang malakas na mutya. Sinong matanda yan? Nagsisinungaling yan. Wala akong ganyan. Ayaw mong umamin. Sige, sabay na lamang kayong magpahinga ng iyong asawa at anak. Hindi ko rin naman pala kayo mapapakinabangan. Bakit ko pa kayo bubuhayin? Ipalilibing ko na lamang kayo. Huwag, hindi kasali dito ang mag-ina ko. Ako na lang. Huwag lang ang mag-ina ko. E di ibigay mo sa akin ang mutya. At nang sa ganun ay pwede mo nang dalhin ang iyong mag-ina. Kung papaslangin kasi kita, damay na pati sila. Bakit ko pa sila bubuhayin? Gagawin ko pa bang saksi sa krimeng gagawin ko? Hayop ka talaga, Boss Mundo. Oo na, nandito na. Ibibigay ko ito sa iyo. Basta pakawalan mo ang aking mag-ina. Ipadala mo sila dito ngayon din. Kunin niyo sa loob ang kanyang mag-ina. Yan naman pala eh. Maganda ka naman palang kausap, Elijah. Ganyan ang gusto kong katransaksyon. Yung nagkakaintindihan agad kami. May araw ka rin, Boss Mundo. May katapusan din niyang kasamaan mo. Tinitiyak kong sa aking mga kamay ka babagsak. Mukha ka bang nakakatakot? Kahit kilay ko ayaw matakot sa iyo eh. Bilisan nyo na. Dalhin nyo dito ang mag-ina niya. Ang tagal nyo naman. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa'y narinig ko ang iyak ng aking anak. Maging ang galit na boses ni Beron. Patahimikin mo yung anak mo. Nakakarindi ang ingay kanina pa yan. Padedehin mo na kasi. Gutom na yan malamang. Hayaan mo na, Beron. Mas mainit pa yung ulo mo sa akin. Hayaan mo na nga dyan ang mag-ina ni Elijah. Siya nang bahala sa kanyang mag-ina. Ibibigay na niya sa akin ang bagay na kapalit sa mga yan. Nakakarindi ang ingay, Mundo. Ibaba nyo na yung pangit na lalaking yan nang makaalis ng mga ito sa ating harapan. Leche! Narinig nyo si Beron, hindi ba? Ibaba nyo na. Ano pa pang hinihintay nyo? Bilang! Pagkautos nito'y agad na hinila ng mga tauhan nito ang lubid. Pagkatapos ay lumapit na ito sa akin. Palabasin nyo na ang mga yan. Nang maibigay na niya ang hiling kong mutya, bantayan niyong maigi. Wag na wag akong maisahan ng lokong yan. Matapos akong makalabas, ay malawak ang palad nitong nakabukas sa aking harapan. Akin na ang bagay na yon. Nang sa ganun ay makaalis ka na kasama ang asawa mo. Wag mo akong lokohin dahil bubutasan ko ng 45 ang ulo ng asawa at anak mo. Agad kong dinukot sa aking bulsa at ibinigay ang bagay na yon sa kanya. Ito pala yon, parang munting perlas na umiilaw. Simula ngayon ay akin na swerte na mayroon ka, Elijah.
Darating ang araw na ako ng pinakamakapangyarihan na tao sa buong mundo. Nasisiraan ka na ng bait, Boss Mundo. Kagagamit mo yun ng droga. Wala ka na sa tamang katinuan. Larga na bago pa tuluyang magbago ang isip ko. Baka mamaya sa kabaong pang reunion yung tatlo. Hindi na nga ako umimik pa. Nilapitan ko na ang aking asawa at niyayang umalis na. Sakay ng motorsiklo ay tahimik naming binigtas ang malayong bahay. Halos 1 oras mahigit ang aming biyahe sa lubak-lubak na daanang yon. Pagdating sa bahay doon ko na nilakasan ang aking loob at humingi muli ng tawad sa aking asawa. Hindi ko talagang ginawa na lokohin ka. Hindi ako kailanman ng babae, sinadya yun. Alam ko, sinabi sa akin ng babaeng yon na mukhang bubuyog. Malaki ang puwet, malaki din ang 2 mata. Bubuyog talaga, kung saan-saan na tayo dinala ng ating kwento dahil sa kanila. Patawarin mo ako, mahal. Wala akong ibang pangarap kundi ang gumanda palalo ang buhay natin. Kaya lihim ako nagsabong para matupad pa rin ang pangarap ko na lumaki pa. Yun lang ang kasinungalingan na gawa ko. Ang nilihim sa iyo ang tungkol sa pagsasabong. Pero ang mambabae wala sa bokabularyo ko yon. Hindi ko naman kasi alam na may tangan kang mutya na siyang nagbibigay sa iyo lagi ng kasiguraduhan para manalo. Kung alam ko lang edi sana'y hindi na rin ako nag-aalalang matalo ka. Gayunpaman ayokong ipagpatuloy mo pa rin. Paano kasi parang habulin ka na ng gulo simula nang magkaroon ka ng bagay na yon? Wala ka nang aalalahanin pa sa ngayon, mahal. Na kay Boss Mundo na ang bagay na yon. Magiging tahimik at normal na ang buhay natin. Tama, sana nga tuluyan ng maging tahimik ang ating buhay. Simpleng buhay lang naman ang gusto ko, basta walang may maghahabol sa ating buhay. Kontento na ako sa malawak na tubuan, 1 truck, 1 pampasadang tricycle, at motor na naipundar ko dahil sa mutya na minsan ay napasa kamay ko at bigay sa akin ng kalikasan at ng may kapal. Masasabi namang magaan ang daloy ng pera sa amin. Dahil sa pamamasada pa lamang ng tricycle ay malaki na ang aking kita. Ngunit ang bagay na nakalaan sa iyo ay talagang ibabalik sa iyo ng universo. Isang hating gabi nagising ako sa napakalakas na pagaspas ng hangin. Mula sa bintanang kristal ay malinaw kong namataan ng isang maliit at umiilaw na bagay. Hindi ako magkakamali. Ang mutya ng ipo-ipo. Tangan ito ng hangin. Mabilis akong bumangon at binuksan ang bintana. Bumungad sa akin ng munting ipo-ipo. Tila ba inihatid lamang nito ang bagay na dapat talaga'y pag-aari ko. Nang mapasa kamay ko na ito'y bigla ring nawala ang maliit na ipo-ipong yon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na yon. Hindi ko alam na nagising pala si Greta at nasaksiyan nito ang lahat. Yan ang bagay na ibinigay mo kay Boss Mundo. Paanong nagbalik yan sa'yo? Kusang bumalik siya sa'yo? Oo, mahal, kusang bumalik sa akin at hindi ko rin alam kung bakit. Nagising na lang ako kanina dahil sa lakas ng sipol ng hangin eh. Yun na pala yun, ang mutya. Gusto niyang kunin ko siyang muli. Hindi kaya para talaga sa iyo ang bagay na yan? Pag-aari mong tunay siguro ang bagay na yan? Kapag si Boss Mundo nagpunta dito para hanapin ulit ito sa akin, ibig sabihin hindi talaga pwedeng mapunta sa kanya ng sapilitan ng mutya. Kung sino ang binigyan, siya lang ang dapat na maging tunay na tagapangalaga. Siguro nga matulog na tayong muli, malayo pang umaga. Bukas na natin alamin. Habang nakahigay hindi ko mapigilang mapangiti. Ako ang tunay na tagapangalaga ng mutya. Kusang bumalik sa aking kamay ang mga bagay na talagang sa akin at aking pinaghirapan para makuha. Kinabukasan, maaga kaming nagising dahil sa ingay ng busina ng sasakyan sa labas ng bahay. Si Boss Mundo, maagang napasugod sa aking bahay. Sabi na nga ba't sa akin ito ulit hahanapin ang bagay na yon. Ninakaw mo pabalik ang mutya, ano? Habang mahimbing kaming natutulog, inakyat mo ang pader ng bahay para makuha mo ang bagay na yon. Paano ko gagawin yon? Ang taas ng pader, may mga gwardiya sa labas na paikot-ikot sa buong paligid. Anong tingin mo sa akin, hindi makikita ng mga tauhan mo? Huwag mo akong lokohin. Dati kahit mataas ang pader na kaya mong talunin yon para kang lumipad sa hangin. Dahil nasa akin pa ang mutya, paano ko naman gagawin yan ngayon? Nasa iyo na ang mutya na yun ha. Hindi ako naniniwala. Ibalik mo sa akin ang mutya dahil kung hindi, magiging magulong muli ang buhay mo. Tumigil ka na, Boss Mundo. Sumusobra ka na sa kasamaan mo. Ilang beses ko ba dapat ibigay sa'yo? Wala sa akin dahil nasa iyo na. At kontento na ako sa buhay ko. Kaya wag mo na kaming guluhin pa. Oras na mapatunayan ko na pumunta ka sa bahay at ninakaw yun sa akin.
Hindi ka magiging tahimik kasama ng iyong pamilya. Naririndi na ako sa iyo, Boss Mundo. Ang pagiging sakim mo ang laging nangingibabaw. Utang na loob. Tigilan mo na kami ng pamilya ko. Maayos na ang aming buhay. Sa ngayon titigil ako, pero kapag nakikita ko na nasa iyo pa rin ang swerte at tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat ng iyong buhay, ibig sabihin ay nasa iyo talaga ang mutya. Bahala ka kung anong gusto mong isipin, Boss Mundo. Maaari ka na rin umalis. Maagang maaga negatibong enerhiya na kaagad ang bumungad sa amin. Pagkaalis niya, nilapitan agad ako ng aking asawa. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit mabilis ko itong pinakalma. Hindi na kami tinantanan ng gulo, lalo na ni Boss Mundo simula nang magkaroon ako ng mutya, kaya nagdesisyon ako na lumipat ng tirahan. Saan naman? Malayo ba? Saka maganda kaya doon, ligtas kaya tayo ron? Sa amin, sa lugar ng tiya ko. Kahit masamang ugali ng tiya kong yon, gusto ko ring malaman kung kumusta na bang naging buhay nila. Sobrang tagal na rin buhat nang nilayasan ko sila eh. Napatawad mo na ba sila? Baka mamaya nagkikimkim ka pa pala ng sama ng loob sa mga yon. Oo, may sama pa ako ng loob noon, pero ayoko magtanim ng galit. Pinatawad ko na sila dahil kahit paano, hindi ako nabuhay at naging ganito kung hindi ako lumaki sa tahanan nila. Napakabait mo, Elijah, tama yan. Huwag dapat tayong magkimkim ng galit, pero hindi lang ako sigurado kapag sa akin nangyari. Kaya hanga ako sa iyo, mahal ko, napakabuti ng iyong puso. Ngumiti lamang ako. Hindi ko talaga kayang magtanim ng sama ng loob at iniisip ko pa rin na bigyan ng masaganang buhay ang aking tiya Honor pagdating ng panahon. Nang pumayag si Greta na doon kami magsimulang muli ng aming buhay sa probinsya ng aking tiya, iniwanan namin sa kanyang mga magulang ang bahay at tricycle. Binigay ko yun sa aking biyanan para hanap buhay nito. Ang trak at tubuhan ang binenta ko para pandagdag sa pera na aming babaunin, nang sa ganon ay makabili agad kami ng bahay pagdating sa lugar. Matapos ang ilang oras na biyahe, halos hindi na ako makilala ni Tia Honor. Ito man ay hindi ko na halos makilala. Sobrang tanda at sobrang payat na nito. Tia Honor, parang hindi naman yata normal yung pagiging payat nyo. Sobrang tanda nyo na po. Mag-isa na pala kayo dito sa bahay nyo. Oo, Elijah, matagal na ako mag-isa dito. May sakit pa ako sa baga, pamangkin ko. Kinarma na yata ako dahil sa maling trato ko sa iyo noon. Inaani ko na ngayon yung kasamaan ko. Matagal na po yun, tita. Gusto ko pong kalimutan nyo ng bagay na yun. Matagal ko na kayo napatawad, Tia Honor. Ang pinsan mong si Rudy at ang tiyo Bentong mo, nawala na lang ang mga yun sa mundong ito. Hindi man lamang nakahingi ng tawad sa mga bagay na ginawa nila sa iyo. Hindi ko alam kung nagiging tahimik ba ang kaluluwa nila dahil sa ginawa nilang pagmamaltrato sa iyo noong dito ka pa nakatira. Tiya, ipanalangan na lang natin ang kanilang pagtawid sa paraiso ng langit nang sa ganun ay masaya rin sila ron. Ang bait mo talagang bata ka, kaya ka pinagpala eh. Ang gwapo rin itong anak nyo. Saka ang ganda ng asawa mo. Grabing biyayang binigay sa iyo ng Diyos, pamangkin. Kaya ako nandito, Tiya, upang maranasan mo rin ang marangyang buhay. Kahit sa huling sandali ng iyong buhay, hindi rin ako titigil hanggat hindi ka gumagaling sa iyong karamdaman. Napakaswerte ko naman sa iyo, anak. Sa kabila ng ginawa ko, pinangarap mo pa rin ang kabutihan na pera sa akin. Tiyan naman ikaw na lang natitira kong pamilya. Kailangan pa ba kitang tiisin dahil lamang sa nakaraang yon? Pansamantala kaming tumira sa munti at sira-sira ng bahay ni Tia Honor. Nang makahanap kami ng bahay na pwedeng bilihin ay binili na agad namin. Kapitbahay yon ni Kapitan. Mag-ingat nga lamang kayo sa kapitbahay niyong yan. Kapitan yan, pero lahat ng inggit sa katawan nariyan na. Pinaresan pa ng asawang sosyal. Ang hirap pakisalamuhaan. Ang mga yan. Hindi yan paninira, sinasabi ko lang ang totoo. Ngumiti lamang ako nang sabihin yon ng lalaking may-ari. Sa utak ko'y wag naman sanang mabuhay sa katauhan nito ang isang Boss Mundo na siyang unang dahilan ng pagtalikod namin sa lugar nila Greta. Matapos makapamili ng gamit sa bahay at naging maayos na ang lahat ay binigyang pansin ko muna ang kalusugan ni Tia Honor. Gusto kong gumaling siya ng gusto. Kapag gumaling na siya sa bahay ko na siya patitirahin. Hayaan mo na lang ako, pamangkin, matanda na rin naman ako. Kung mamamatay ako bukas o sa makalaway, ayos lang. Ang malagay nakahingi na ako ng tawad sa iyo bago ako lumisan sa mundong ito.
Tiyan naman marami pang taong natitira sa mundong ito at mabibigyan pa kita ng maayos na buhay. Nakakahiya sa'yo pamangkin, mukhang hindi naman ako karapat-dapat sa magandang trato mo. Hindi ko naibigay sa'yo ang bagay na yan noong kabataan mo Pinilit ko na lamang iniba ang usapan dahil sa pabalik-balik na topiko ni Tia Honor. Alam kong karga ng konsensya ang kanyang katawan. Gusto kong kalimutan na niya ang bagay na yon. Patuloy ang pagpapagamot ko sa kanya. Umabot halos yon ng taon at nakikita kong pagaling na rin siya ng pagaling. Mag-iisang taon na kaming naninirahan sa bahay, ngunit ang kapitbahay namin kapitan at pamilya nito ang hirap pakisamahan. Umiti ka pa lamang ay nakatalikod na ang mga ito. Hindi ko alam kung paano ito nagkaroon ng maraming boto sa mga tao noong panahon ng halalan, kung ganito naman pala ang ugali nito maging ng pamilya nito. Kapistahan ng baryo, kapag may piyesta, may sabong. Naisip kong pumunta sa sabungan. Nagpaalam ako sa aking asawa ng maayos. Sabong na naman, hindi ka pa ba nadala? Baka dito bagong kaaway na naman, damay na naman kaming mag-ina mo. Ano ba naman yan, Elijah? Malaki na ang trauma ko dahil sa sabong na yan. Hindi naman ako matatalo sakali, hindi ba? May 1 linggo pa, maghahanap ako ng tandang. Bala ko maghanap ng pwedeng maging negosyo natin dito Anong negosyo naman kaya? Kahit ano, malawak ang lupain dito at mura pa kagaya ng mga kalupaan sa inyong lugar. Kaya bala ko magkaroon ng palayan at malawak na lupa para sa kambingan at mga native na manok. Kahit anong pangarap mo, kumpara naman sa kabutihan at dumaan sa legal na paraan, suportado kita. Nandito lang naman ako para alalayan ka. Kaya nga swerte ako sa mga plano ko sa buhay dahil nakasuporta sa akin ng aking asawa. Dahil nagsusumikap kang gumanda ang ating buhay, saka hindi naman ito para sa atin, para sa mga anak natin ito pagdating ng araw. Hindi tayo sigurado kung ilang anak ang ibibigay sa atin ng Panginoon at sana kahit gaano man karami, maibigay pa rin natin ang marangyang buhay para sa kanila. Yun lagi ang iniisip ko, mahal, kaya lagi akong humihingi ng gabay ng nasa taas. Hindi natin mabubuo ang ating mga pangarap kung wala siya Uwi ka ako pa. Kahit sinong padre de pamilya, lahat ay gagawin para guminhawa ang buhay ng buong pamilya. Nagsimula akong maghanap ng tandang. 2 tandang lamang ang aking kailangan. Yun lamang ang salitan kong ilalaban pagdating ng piyesta. Mabilis akong nakahanap kaya ininsayo ko na agad yon. Pagdating sa unang araw ng sabong, handang-handa na lahat. Pagdating sa sabungan ay nagulat ako dahil naroon din ang kapitan. Ngunit tauhan niya ang may hawak. Nakatayo lamang ito sa gilid ng kanyang tauhan at nakita kong bumulong ito sa tauhan nito. Ilang sandali pa'y lumapit na sa akin ang kanyang tauhan. Lalaban daw ba ang tandang mo sa tandang nitong si Kapitan? Oo naman, bakit hindi? Larong tandang lang naman ito, may kaunting pustahan. Mabuti kung ganun, sasabihin ko kay Kapitan nakakasaka. Agad itong bumalik sa amo nito. Ilang sandali pa'y naihani na ang aming mga tandang para maglaban. 5,000 ang inubos ko ng ipusta. Kampante akong panalo pa rin ang aking alaga dahil hawak ko pa rin naman ang mutya na minsan ko nang ipinaubaya sa isang masamang kamay. Kusa itong bumalik sa aking pangangalaga kaya alam kong patuloy pa rin ang aking suwerte. Ilang sandali pa'y tinawag na ang aming pangalan para pumasok sa ruweda. Tauhan pa rin ni Kapitan ang may hawak ng tandang. Pagkahudyat ng sentensyador ay halos sabay kaming binitiwan ng mga tandang. Hiyawan agad ang mga sabungerong nakapaligid. Tila iyon ang naging dahilan upang maging aktibo at maging mabangis sa mga tandang na naglalaban sa aming harapan. Napakaingay ng paligid. Hindi maintindihan ng bawat hiyaw. Gayunpaman kitang-kita ko sa mukha ng mga sabungero ang kaligayahan, kasiyahan sa kapistahan ng patron, ang patron na pinaniniwalaan ng mga ito na nagbibigay ng kasaganahan sa kanilang buhay at sa kanilang mga ani. Kalmado lamang ako nakatingin sa kilos ng aking alaga. Simplehan ang atake nito ngunit pantapat at baon agad ang tari. Oras na tumama sa dibdib ng kalaban. Ilang sandali pa ngay napasigaw na ako ng tuluyan nang tamaan sa dibdib ang kalaban. Buong tari ng aking tandang ang bumaon kaya may kalaliman ng sugat. Nang bawiin ng aking alaga ang tari mula sa dibdib ng kalaban ay bigla na lamang itong dumapa sa lupa.
Kahit anong gawin ng sentensyador ay hindi na ito tumayo pang muli. Kaya sa huli ay dineklara ng talo ang tandang ng kalaban. Tahimik lang ako nakamasid sa dismayadong mukha ni Kapitan. Tahimik kong hiling na sana hindi ako nito paginitan. Muli ko nilaban ang aking alaga. May ibang tandang na naman ang kumasa kaya naghintay ako muli para sa isa pang laban. Muli na namang panalo at dahil mainit ang mga mata ni Kapitan habang nakatingin sa akin ay nagdesisyon na lamang akong umuwi na. Ayos na ang 2 laban, panalo ako ng 10,000, hindi na masama. Pang-ulam na yon at pangbigas. Habang hindi pa nag-uumpisa ang aking proyektong kambingan at babuyan. Panalo ano? Yang mukhang yan gamay ko na yan. Bungad sa akin ni Greta. Hulaan mo kung kaninong tandangan nilabanan ko at natalo. Kanino ba? Maghuhulaan pa tayo, pambihira ka naman Elijah. Kay Kapitan, gusto niyang kumasa ako sa tandang niya, kaya ayun nadali ko ang tandang niya. Ito masarap na adobo at tinolang labas nito. Hindi naman siguro asubang si Kapitan ano? Hindi nga aswang pero nako Elijah, baka mamaya magiging mainit na naman tayo sa mga mata ni Kapitan. Nagtataka talaga ako, hindi ko alam kung bakit lagi tayong pinag-iinitan ng taong naging katunggali lang naman natin minsan sa sabong. Baka sumpa na yan, baka kadikit na ng mutya na hawak mo. Hindi ko alam, baka siguro, pero protektado naman tayo ng mutya. Ilang beses ko nang napatunayan yun eh. Nakakasawa na rin umilag sa gulo Elijah, ilang ulit na akong natrauma sa mga gawaing masama. Naawa na rin ako sa aking asawa. Ngunit hindi ko rin maintindihan kung bakit ako pinag-iinitan ng mga mayayaman na nakakalaban ko sa sabong. Mas mabuti pang talunin ng mga mahihirap, nakakaintindi. Yung mga mayayaman ay ibang kinakasangganti. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay naroon na sa bahay ang ilang tauhan ng barangay ni Kapitan. Pinatatanong kung ano ang aming pangunahing hanap buhay at bakit na kaya naming bumili ng ganoong kalaki na bahay. Tiyak akong pinag-iinitan na naman ako ni Kapitan. May nakapagsabi kasi na may bagong tulak daw ng droga dito sa lugar, kaya kami napasugod dito ay para magtanong lamang ng ilang bagay. Kami na agad ang nasa isip nyo dahil baguhan kami dito. Ganyan kayo humarap sa mga bagong lipat sa inyong lugar. Kung naging tulak man kami ng droga di sana may nakapagturo na sa amin ang pinagbentahan namin. Kabago lang namin dito, wala pa kaming kakilala. Sino kayang magiging prospect naming adik kung nagkataon? Bakit ganyan kayo agad sumagot ma'am? Nagtatanong lang naman kami. Hindi rin nakakatuwa ang mga tanong nyo. Inisip nyo rin sana yon. Tumahimik ka na mahal, hayaan mo na lang sila, wag mo nang patulan. Kung mananahimik lang tayo, tiyak na patuloy lang tayong sisitahin ng mga yan. Tao rin tayo, irerespeto din naman nila tayo bilang tao. Magalang kong pinaalis sa mga tauhan ni Kapitan. Umalis sa mga ito kaya nawala na rin ang tensyon na aking naramdaman. Hanggat maaari ay ayoko ng gulo. Kaya ayokong umalis sa aming lugar ay upang magkaroon ng tahimik na buhay. Mukhang napag-initan ka na nga ni Kapitan dahil natalo mo ang tandang niya. Sabi na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Sadya bang lapitin tayo ng gulo? Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yan, nagkataon lang yan. Ipit balikat ito at tahimik na napapaisip. Nang araw na yon ay hindi ako nagpatinag. Pumunta pa rin ako ng sabungan. Bit-bit ang isa ko pang tandang. Hindi ko alam na isang retiradong opisyal ng mga pulis pala ang aking naging kalaban. Ngiting-ngiti ito habang papasok ng ruweda. Baguhan ka ba sa sabong, Totoy? Mukhang napakabata mo pa. Ilang taon ka lang? 23 lang po ako, boss. Malapit na pong maging 24. Hindi na po ako bata dahil may karanasan na rin po ako sa sabong. Batang-bata ka pa rin, may karanasan ka man sa larong sabong, baka iiyak ka pa kapag natalo kita. Ngumiti lamang ako sa kanyang sinabi. Umalakhak naman ito sa akin naging reaksyon. Nang sumenyas na ang sentensyador ay nauna na niyang inilapag ang kanyang tandang. Parang takot kang ilapag ang yon tandang ah. Hindi po, nahuli lang ng kaunti. Muli na naman itong humalakhak. Hiyawan ng mga sabongero sa paligid. Pasimple lamang akong nakatingin sa mga naglalaban na tandang. Hindi pa rin nawawala ang mga paghalakhak niya. Siguro'y ganoon talaga ang matanda. Ilang sandali pa'y narinig ko siyang napaubo. Mukhang naramdaman na niya ang pagiging dehado ng kanyang alaga. Kaunting palitan pa ng pwesto at pak. Baon ng tari ng aking tandang sa alaga nito. Pagkabunot ay sinikundahan pa, kaya hindi na nakabangon ang tandang ng kalaban. Lamukot ang mukha ng kalaban.
Hindi yata nito inasahan ng pagiging talo. Hindi ka panipaniwala, ganadores ang tandang ko eh. Dinig ko pang wika niya. Hindi ka panipaniwala. Ang magaling na tandang na nareteradong si Sargento Ponsing natalo ng isang batang sabongero. Dinig ko ring wika ng isang sabongero. Mukha ba akong bata? Tanong ko pa sa isip ko. Gayon pa man ay hindi ko inaasahan na isang dating sarhento pala ang aking nakalaban. Lumapit siya sa akin at nagtanong. Ang tandang mo ba ilalaban mong muli? Mukhang naghahanap ka pa ng makakalaban eh. Ayo po, kung may makakasapa, bakit hindi naman? Kung gayon ilaban mo ulit sa isa ko pang tandang, may bitbit pa akong isa, naroon sa anak ko. Sige po, ikaw pong bahala. Wala pong problema itong alaga ko, kahit sino kaya niyang labanan. Lakas ng loob ah, maganda din yan. Muli na naman kaming naihanay sa laban. Ang buong akala ko'y maayos siyang kalaban. Hindi pikunin ngunit nang matalo ito sa ikalawang pagkakataon, ang pangit nang naging titig nito sa akin. Ikaw ay may lihim na daya. Imposible na matalo mo ang aking alagang tandang ng magkasunod. Bata ka pa, madaya ka na. Nakita mo naman po ang naging laban, boss. Pwede mong i-check ang aking alaga. Ito po. Kinuha niya ang aking tandang at sinek lahat ng parte ng katawan. Nang wala itong makitang kakaiba, ay nakasimangot nitong ibinalik sa akin ang aking alaga. Tapos niyo na po bang i-check, boss? Ano po, may nakita kayong daya? Kasi sa pagkakaalam ko, lumaban po ako ng patas dito. Hindi pa rin ako makapaniwala. Anong uri ka ng tao? Tao ka ba talaga o aswang? Baka anak ka ng engkanto. Mukha po ba akong aswang o engkanto? Pambihira naman yan. Nagulat ako't natawa sa naging tanong nito. Bakit bigla nitong naisip na isa akong aswang o anak ng elemento? Hindi ko na lamang ito binigyang pansin. Alam kong hindi nito matanggap ang kanyang pagkatalo. Pagkalabas nito sa Rueda, ay salubong ito ng dalawang binatang anak nito. Tansya ko'y kaidaran ko ang isa. Tumalikod na rin ako dahil balak ko nang umuwi. Kasalubong ko ang ibang mga kababata ngunit mukhang hindi na nila ako kilala. Kaya ako nang unang tumawag sa kanila. Hindi na nga nila ako nakilala. Masyado dahil sobrang payat ko noon. Kaunting kwentuhan lamang ay nagpaalam na rin ako kaagad. Ayokong gabihin dahil tiyak na mag-aalala sa akin ang aking asawa. Ngunit katatalikod ko lamang sa aking kausap nang may humarang sa akin daanan. Dalawang lalaking matatangkad at malaki ang katawan. Pamilyar ang kanilang buka. Bigla ko naalala ang kaninang salubong ng matandang kalaban ko sa sabong. Bakit po mga boss, may problema po ba? May kailangan po ba kayo sa akin? Mukhang ikaw ang problema namin. Po, maayos at tahimik akong nakipiesta. Bakit naman po ako naging problema? Talaga? Ano ka? At ang tandang mong yan, immortal. Kahapon ka pa raw, hindi matalo-talo, imposible ka naman. Nagkataon lang po sa akin na pumapanig ang swerte, pero hindi po ibig sabihin hindi na po ako tao at ibang nilalang na po ang alaga kong ito. Ganun ba? Mabuti na yung malinaw. Dito kasi sa baryong ito, walang pwedeng magsiga-sigaan. May sentensya ka agad. Binunot nito ang 45 baril. Mabilis na itinutok sa akin at walang alinlangang kinalabit ng gatilyo. Ngunit mabilis akong nakailag. Ayos ito magaling makipagpatintero sa bala. Sige nga, laruin natin. Binabalaan ko kayo, huwag niyo sagarin ang pasensya ko dahil maayos akong nakipagsalamuha rito. Ganun ba? Wala mali ka nang naging kalaban kaya pasensyahan. Kinalabit nga nito ng sunod-sunod ang baril nito. Hindi ako nagpatinag. Buong tapang ko itong hinarap. Hanggang sa magpagulong-gulong sa kanilang harapan. Nagulat na lamang ang mga ito nang makitang nasa paanan na nila ko. Sabay ko silang pinaghihila sa kanang paa. Nilubid ang parehong kanang paa ng dalawa at tinalian ng baging. Naguhumiyaw ang mga ito sa sakit. Bali-bali malamang ang mga buto nito, ngunit wala akong pakialam. Sinagad nila ang aking pasensya. Buhay ko rin ang nilaro nila, kaya ibabalik ko rin sa kanila ang kanilang ginawa. Hindi ko maintindihan, parang naubos na rin ang aking pasensya. Bakit ba napakalapitin ko sa gulo kung kailan may hawak akong mutya? Habang naglalakad sa daan ay panay ang aking bulong, hindi ko rin maunawaan ang aking buhay. Protektado ako ng mutya, pero pakiramdam ko ito rin ang nagbibigay ng gulo sa aking buhay. Hanggang sa biglang may nagsalita sa aking gilid na siyang halos ikatalsik ng aking kaluluwa.
Nagulat naman ako sa iyo, Lolo. Bigla-bigla ka na lang nagsasalita dyan. San ka ba galing? Ang astig ng damit mo, sobrang puti, ang linis. Ikaw lang ba naglaban yan, Lolo? Pambihira, yung damit ko agad na nakita. Alam mo naman lagi akong kasama mo, hindi mo lang nakikita. Pero tiyak naman ako nararamdaman mo rin ako minsan. Hindi po eh. Talaga, yung minsang may hangin na bigla na lang tila tumatabi sa'yo, hindi mo napapansin yon. Ikaw na po ba yun? Akala ko'y dahil na rin sa mutya na hawak ko. Ako yon, ako ang bumubulong sa'yo para sa kabutihan. Ako ang iyong Anghel de la Guardia. Ikaw din ang pumuprotekta sa akin sa mga kinakaharap kong mga laban. Kasabay niyang bisya ng mutya na yung hawak. Nakaharap ka ngayon sa matinding gulo. Mga mapanuyang mata sa paligid mo ay magsasama-sama kaya mag-iingat ka. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila mapapabagsak. Hayaan niyo po akong pababagsakin ng mga masasama. Kaya narito ako. Kasi ang laban mo'y magiging laban ko. Dahil ako ang iyong Anghel de la Guardia at mataas pang iyong kandila. Matagal na matagal pa bago yun maupos. Talaga po ba? Oo, kaya huwag kang matakot. Ako si Argadon, ang anghel na sumisimbolo ng hangin. Matapos magpakita ng anghel sa akin, ay nagpaalam na rin ito. Kailangan pa nitong umuwi at magpahinga. Tahimik ulit na binagtas ang bahay. Pagdating sa loob ay naroon ang aking asawa, naghihintay sa akin. Ano yan, bakit parang pagod na pagod ka? Wala ito mahal, pero alam mo, nakausap ko ang aking Anghel de la Guardia. Talaga, ang galing naman. Isang katanungan lang ang nasa aking isipan eh. Ano yun, mahal? Sabi niya malaking laban ang aking kaharapin, pero katulong siya. Si Kapitan pa rin kaya. At alam ko na ang kaninang matandang retiradong sarhento. Magsasama yata. Bagong kagalit na naman. Ayaw tumanggap ng pagkatalo eh. Ayun, harapan nang nagpakita ng inggit. Mukhang hindi talaga maganda ang buhay natin sa sabong na yan. Tigilan mo na kasi yan, Elijah. Hindi sa sabong ang problema, Greta. Nasa tao. Kahit sa anong larangan kung may taglay na inggit at hindi pagtanggap ng pagiging talo. Lagi talagang magkakaroon ng gulo. Hayaan mo, laylo muna ako sa sabong. Magtatayo na lang ako ng negosyo at mga bagay na pwede kong pagkaabalahan. Mabuti pa nga yan. Hindi na ako mag-aalala pa. Tinupad ko ang aking pangako sa aking asawa para maging tahimik na rin ang kanyang isipan at hindi na ako pumunta sa piyesta. Hindi na ako nakisabong. Naghanap ako ng malawak na lupain para paglagyan ng mga alagang kambing, baboy at manok. Mabilis ako nakahanap kaya hindi na ako nagsayang pa ng oras. Pagkatapos kong binayaran ay pinagtayuan ko na agad ng kubo para sa mga kambing, para sa mga baboy at sa mga manok. 3 tauhan na ang aking kinuha para magtulong-tulong sa paggawa. Akala ko'y bagong simula ng buhay namin, ngunit tila lumaki pa yata ang banta nang makita ko sa lugar si Boss Mundo. Kasama nito ang 2 anak ng retiradong sarhento. Masayang nagiinuman kasama ang Kapitan Del Barrio sa mismong bahay nito. Ano ito? Pinaglalaroan ba ako ng tadhana? Nang buksan ko ang gate ng bahay para pumasok, ay tumahimik ang mga ito sa pag-uusap. Pagkatingin ko sa kanila ay sa akin nakatingin ang mga mata nila. Ito na kaya ang sinasabi at babala ng aking Anghel de la Guardia. Bali hanggang dito nga po muna part 3 nitong kwentong ito at last episode na lamang po tayo. Hintayin po natin sa mga susunod na upload. Maraming salamat po sa inyo.